Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay Freddy at sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Okay, medyo ayusin lang natin. Ayusin natin at para maging maayos. Yan. Okay. Ayan. Okay. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol sa kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? Hey Alexa. Okay. Dali lang po. Okay. At bago ako magsimula ay inaano ko po na ako pumingi ng paumanhin sa nakaraang video ko na medyo nawala yung aking audio sa bandang uli. Okay? Na-upload ko na kaya mahirap bawiin. Okay, ganito po. Anyway, yung mga topic na yun, paulit-ulit ko sasabihin din sa inyo. May ibang topic, sapagkat parami naman akong ginagawa, no? At sana ay mingi ako ng paumanhin. Apologize for that matter. Okay? Ngayon, ano ba ang status ni Apollo C. Kibuloy? Okay? Sa ngayon po ay humingi po ng pasensya ang ating Department of Justice dahil hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin sila ng extradition request from the United States of America for Pastor Apollo C. Kibuloy na upang madala dito sa Amerika upang siya ay malitis. Okay? Yan po ay according to Department of Justice through Justice Secretary Remulla. Okay? Yan sa Pilipinas. Ano ba ang kaso ni Pastor Kibuloy? Okay? I read it to you, the cases of Pastor Apollo Kibuloy dito sa Amerika. Kasi pag siya nilitis dito sa Amerika ay mas maganda kesa dyan sa Pilipinas. Unang-una, ang kanyang krimen at ang mga complainant ay narito sa Amerika. At protektado yan ng gobyerno ng Amerika. Kahit dito ay wala akong sinasantos dito. Basta magkaroon kayong kaso, kailangan magkaroon kayo ng mayroon justice dito. Hindi po pwedeng walang justice. Maganda naman ang buhay dito. Ako ikaw ay nakikinig, Pastor Kibuloy. Maganda ang buhay dito. Kung ikaw ay makukulong dito, ay masalamat ka dahil maganda ang patakaran dito. Hindi mo na kailangan magkunwari na may bali ang leeg mo, may bali ang paa mo. Kasi kailangan kahit mayroon kang kapansanan, tatanggapin ka pa rin sa mga correctional dito. O kaya mag-umpisa ka muna sa Cook County Jail. Hanggang sa mailipat ka na sa National Maximum Prison or Maximum Correctional or whatever. Okay? Masarap pagkain dito. Naka-aircon ka pa or heater. May damit ka pa. Libre pa ang ang tawag dito, libre pa ang damit mo. Ay, naku, marami kang makukuha rito. Kaya lang maglilinis ka ng banyo o kubeta. Yan, ay parusa yan you are here to what they call this one, to correct. Kaya nga tinawag na correctional to correct or rehabilitate. Okay. According to the FBI, ito ay sa Google, Pastor Apollo Kibuloy is wanted for his alleged involvement in a labor trafficking scheme. Labor trafficking, okay? And a superseding federal indictment in the Central District of California, 2021, charged Kibuloy along with two other church administrators of conspiring in a sex trafficking operation between 2002 and 2018. Ang haba, no? 2002 to 2018. Recruiting girls and women aged
between 12 and 25 to work as the pastoral personal assistant. Kita mo, matindi. Okay? Matindi ang kaso ni Pastor Quiboloy. Okay? Yan ho. Yan ho ang problema kay Pastor Quiboloy, kaya kailangan siya malitis dito sa Amerika. Hinihintay lang ho na magkaroon ng clearing, at ang dinig ko ay for whatever reason may hinihintay lang sila na order ang FBI upang mag-file ng extradition treaty dito sa Amerika. A superseding federal indictment in the Central District of California, unsealed in November 2021, charged Quiboloy along with 2 other charged administrators of conspiring in a sex trafficking operation. Yan po. Yan ang naging kaso niya. Ang sabi ho dito, yung charged administrator coerced this pastoral into having sex with him. Oh my God. Under the threat of physical and verbal abuse and eternal damnation. Ginagamit ang pangalan ng Diyos na ialay ang kanilang sarili kay pastor. Kinukonsensya ba? Kinukonsensya, ikaw may kasalanan nga pag hindi mo binigay ang sarili mo kay pastor. Parang gano'n ang nangyayari. Ikaw naman makukonsensya ka, hindi papayag ka na. Naku, napakahirap niyan. Kaya nga, Quiboloy was indicted for conspiracy to engage in sex trafficking by force, by fraud, and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Mabigat niya. A federal warrant was issued for Quiboloy arrest on November 10, 2021. Tagal na, no? And the FBI released wanted posters of him and his 2 charged lieutenants in February 2022. Quiboloy camp in response said the pastor and KOJC leaders had been maliciously accused in this present controversy. Yan o dito sa Amerika. Pwedeng ma-delay, Pwedeng ma-delay, but one thing for sure, mayroong equal justice dito. May equal justice. At ito ay ipaparinig ko sa inyo, no? Kung bakit ang Department of Justice... Hey, Alexa! Okay. Sandali lang po. Ito po ang Department of Justice, no? In the Quiboloy case, yan. We are just awaiting. Because all this talk, we had to look at the status. We are awaiting the request of the U.S. government on this matter. Hinihintay na lamang ng pamahalaan tulad ng Department of Justice o DOJ ang request ng United States government para sa extradition o para ibigay sa kanila ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimula, ang kanilang magiging hakbang ay batay sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. The extradition treaty stands no matter... Ito pa si Secretary Rimula. Kapag may extradition request na anya, dadaan ito una sa Department of Foreign Affairs o DFA at saka ipadadala sa DOJ. Si Quiboloy ay kabilang sa listahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI na most wanted individual dahil sa sari-saring kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking at sex trafficking of children. It has to pass through a lot of sex trafficking ang kanyang number 1 case at sex trafficking of children or minors. Nakita nyo. Dito sa Amerika ay hindi nagsisinungaling. Mahirap manipulate dito. Mahirapan kayo. Kahit sabi niya 6 daw ang kanyang attorney rito, ay talagang mahihirapan. Okay? At maasa tayo na ang problemang ito ay mareresolba ng Amerika, dito sa Amerika, para matuloy na ang extradition treaty, para matapos ng problema ng Pilipinas diyan kay Quiboloy. Dahil alam ko, meron yatang private army dyan. Alam naman nyo, pag ang Amerikang kumilos, anong private army?
Mahihirapan sila kahit siyang pumunta ay hahanapin ka ng Amerika. Okay? Because justice has to be served. Okay? Yan ang goal dito sa Amerika. Okay? At tayo ay magtiwala sa Amerika na siya naman ay bibigyan ng in accordance with the law dito sa Amerika. Okay? So, yan ang nakita nyo. Nagbaba na ng posisyon ang Department of Justice through Secretary Remulla. And I do hope that you guys will support all this accusation against Pastor Apollo Kibuloy. Most especially na ang next week of March 5, I think, he is going to appear in the Senate hearing while waiting for the extradition treaty. So left and right ang problema ni Apollo Pastor Kibuloy here in America as well as in the Philippines, and all his property here in the United States are all frozen. So, dapat ganyan din sa Pilipinas, yung kanyang properties dyan sa Pilipinas will be frozen like the one that they did here in America. Okay? In God we trust, never hold your peace.